Kanino ba nalulugod ang Diyos? Tayo bang mga nilalang ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos? Hindi natin siya kayang bigyan ng kaluguran. Kahit ano man ang ating gawin, hindi natin siya kayang bigyan ng kaluguran. Pero kanino nga ba nalulugod ang Diyos? Ang Diyos ay nalulugod lamang sa kanyang anak na si Jesus. At ito ay makikita natin sa Mateo 3:17. Ang sabi, "At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Walang nilalang ang makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos sapagkat tayong lahat ng nilalang niya ay napakarumi. Ito ay makikita natin sa Isaiah 64 verse 6. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Ang Diyos ba ay nalulugod sa mga marurumi? Hindi. Kung makikita natin sa Genesis, nung nilikha ng Diyos si Adan, kanyang sinabi ay napakabuti. Hindi niya sinabi sa kanyang nilikha na siya ay nalulugod. Ang sabi niya lamang nung pagkatapos niya likhain si Adan, ito ay napakabuti. Kung lahat tayong nilalang ay hindi makakapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos, ang ating ba mga gawa ay makapagbibigay ng kaluguran sa Kanya? Hindi. Kahit tayo ay pumupunta sa simbahan, tumutulong sa mga mahihirap, at kung ano-ano pa mga bagay na ating ginagawa, ay hindi pa rin natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Ito ay baliwala lamang. Kahit ang ating mga sakripisyo, ang ating pagbibigay sa iglesia, ang ating mga ikapu, ito ay baliwala rin. Kahit ang ating mga pagiging makadiyos sa simbahan, ang ating pagiging mabuting tao, ito ay hindi rin makapagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Sa panahon ngayon, tayo ay nagtatrabahong maigi. Talagang gumagawa ng mga nakakabuti, pero hindi pa rin ito makakalugod sa Diyos. Kahit ang inaakala nating pagbabahagi ng Kanyang salita, alam pa rin nating hindi ito makalulugod sa Kanya. Ang tanong, paano natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan lamang ng Kanyang anak na si Jesus na kung ating tatanggapin sa ating buhay at mananatili sa ating buhay, doon pa lamang natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sa paanong paraan? Nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, siya ay namuhay sa atin at sa tuwing titingnan ng Diyos tayo bilang Kanyang mga anak, ang nakikita niya sa atin ay ang Kanyang anak na si Jesus na Kanyang lubos na kinalulugdan. Doon pa lamang natin masasabi na mabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Hindi nais makita ng Diyos ang ating mga mabubuting gawa, ang ating makadiyos, ang ating mga sakripisyo, ang ating mga ikapu. Isa lamang ang gusto niya makita sa buhay natin. At iyon ang Kanyang anak na namumuhay sa buhay natin. At kapag tinanggap natin, doon pa lamang natin mabibigyan ng kaluguran ang ating Diyos. At sa oras na tayo gumawa, ito ba ay sa pangunguna ng ating Diyos na si Jesus? O sa pangunguna lamang ng ating sariling katawan? Kung tayo pupunta sa iglesia, sa mga simbahan, sinabi ba sa iyo ni Jesus na pumunta ka doon? O sinabi lang ng iyong katawan na gusto mong pumunta doon? At kung gusto mong mag-ikapu, ito baga ay sa pangunguna ni Jesus? O sa pangunguna lamang ng iyong katawan? O ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? Si Jesus ba ang nagsabi sa iyo na ikay magbahagi? O gusto mo lamang ng iyong katawan? Marami ngayon sa ating mga kapatid ang pumupunta sa simbahan, sa iglesia, dahil sabi ng magulang, pumunta ka, sabi ng mga kaibigan, o sabi ng ibang tao. Pero ang totoo,
Dapat ito ay sa pangunguna ni Jesus na siyang nagbibigay sa atin ng direksyon kung saan tayo pupunta. Sa akala nating ito'y mabuti sa ating mga mata, ito ay hindi pala. Kailangan nating hintayin ang sagot ng ating Diyos kung ano ang ating mga gagawin. Kung ano ang ating gustong gawin, una, sabihin natin sa Kanya kung ano yung Kanyang kalooban. Upang sa oras na gawin natin ito, mabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos Ama. Sa tuwing titingin ba ang Diyos sa iyo? Nakikita ba niya si Jesus sa buhay mo? O ang nakikita lang niya ay ikaw mismo? Huwag nating piliting mabigyan ng kaluguran ng Diyos sapagkat hindi natin ito mabibigyan. Isa lamang ang talaga makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, kundi ang Kanyang anak na si Jesus na nasa ating buhay. Paano natin malalaman na totoong tayo ay pinananahanan ng Diyos? Ito ay makikita natin sa Galatians 5:22. Sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Kapag meron ka niyan sa buhay mo, sigurado ako na ikaw ay pinananahanan na ng Diyos. Ang bunga ng Espiritu ay ang katibayan na nasa atin na talaga si Jesucristo. Sabi sa unang Korinto 2:14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Alam naman natin na ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat tanggapin muna natin si Jesus sa ating buhay para maunawaan natin ang mga bagay na espiritual. Ang sanlibutan, ang ayaw tumanggap kay Jesus, ay hindi nila maunawaan ang mga bagay na ito. Magkos wala rin silang bunga ng Espiritu Santo, siyang pruweba na talaga namumuhay ang Diyos sa iyong buhay. Ang bunga ng Espiritu Santo ay hindi nakadepende lamang sa iyong pakiramdam, emosyon, o mga pangyayari na nakapalibot sa iyo. Sa totoo lang, hindi iyon ang bunga ng Espiritu. Sa katunayan, wala kang bunga ng Espiritu. At dito natin dinadaya ang ating mga sarili. Naakala natin ay nasa atin ang si Jesucristo, ngunit wala pa pala. Dahil nananangan lamang tayo sa ating pakiramdam, emosyon, o yung mga pangyayari sa ating kapaligiran. Tandaan, ang Diyos ay nalulugod lamang sa Kanyang nag-iisang anak ni Jesus at hindi sa ating mga gawa o kabutihan. Kaya ang tanong ko sa iyo, nasa iyo na ba si Jesus? Sa buhay mo ba ay ito'y namamalagi na? Kung gusto mo talagang bigyan ng kaluguran ang Diyos, kailangan nasa iyo muna si Jesus, sa buhay mo ay nananahan, lumakad ka sa Kanyang kalooban, mamuhay ka sa Kanyang kagustuhan, at bigyang kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, huwag niyo pong kalimutan, pindutin po ang subscribe button para po sa mga darating pa mga video. At kung napagpala po kayo ng pag-aaral na ito, huwag po kayo mahiyaan, ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli po, hanggang po sa ating mga susunod na video.